Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto, kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Ito lang malalaman. Si Binpay po, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Ito lang malalaman. Si Binpay po, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Pilipinas, magandang gabi po, Philippines. Good evening. Hi, Miss Universe. Magandang gabi po. Good evening, everybody. Ben Paipon po, inviting you now to join us dito po sa ating Your Honor, please, sa Broad Streamcast Communicators. Alas 8 ng gabi hanggang alas 10 ang ating pagniniig para sa inyong mga komentaryo, mga pananaw, sariling mga pananaw sa mga issues na nangyayari, nagaganap sa ating bansa sa kasalukuyan. Hindi lamang po dito sa ating bansa nangyayari ang mga kaganapan, kung hindi sa iba't ibang dako ng bansa sa buong mundo. Kanya halina po
Samahan po ninyo ako sa loob po ng 2 oras. Ito po'y Lunes hanggang Biyernes. Alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Your Honor Priest, Broad Streamcast Communicators. Ayan, magandang gabi po. Bukas Martes, abangan ho ninyo sapagkat meron na naman pong muli pagtaas ng presyo ng mga oil products dito po sa ating bansa. Ito po ay bunsod ng paggalaw ng presyo ng produktong langis sa pandaigdigan, merkado. Yan ang sinasabi ng Department of Energy. Wala pong kasalanan ng Pilipinas sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero pinapayagan nun nila ang mga oil companies na magtaas ng presyo ng kanilang mga produkto. So, what is new? Tomorrow morning bukas ng umaga, ito ang abangan po ninyo. Presyo ng diesel po, aakyat muli sa 8 piso o mahigit pa. 8 pesos po ang itataas nito. Ang gasolina po, 3 pesos plus. 3 pesos plus. Maaring 3.10, 3.15. Pwedeng umakyat po doon. Gas, kerosene. Ito, mataas na 9 pesos. Hindi po pangkaraniwang pagtaas ito, mga kabayan. Mataas na po ito. Especially if we look at the other prices na tumaas na nitong nakalipas na ilang mga linggo. Mataas na ito. And the government has done nothing yet except to promise. Tataasan na namin ang aumento para sa mga mga mahirap natin mga kababayan, yung mga tumatanggap po ng regular ayuda sa ating gobyerno. Yan yung mga 4 Ps from 200 to 500. Pero hindi pa po yata nangyayari. Yung mga drivers po natin po, mga kababayan, ang sabi po ng LTFRB, pinagmamalaki po ito Ang sabi po ng LTFRB, nakapaglabas na po sila ng 703 billion pesos para sa mga drivers. Malaking halaga ito, mga kababayan. Kaya nga lamang kung kakausapin po ninyo ang mga drivers sa taxi, sa jeep, wala naman daw po silang natatanggap. Sana pupunta itong mga ayudang rin. Baka may nakakatanggap po ng na ilan, pero wala hong 100,000. Katulad po ng sinasabi ng LTFRB. Paano ba naman sana mga kababayan na magpakatotoo naman ang ating pamahalaan? Lalong-lalo na ho ngayon. Birthday po ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala po ba siyang wish for the Filipino people? Meron naman daw. Meron namang wish ang ating Pangulo. 77 na po siya. Sir, happy birthday to you. Yan Mr. President, kinakantahan ka namin. Alam mo, mahal po namin ang ating Pangulong Duterte. Kanya nga lamang po mukhang hindi ko nararamdaman na mahal pa tayo Hindi ko nararamdaman na mahal pa po ng ating Pangulong Duterte ang taong bayan. From the very beginning, hindi ko naramdaman yun. Ang naramdaman ko yung kapangyarihan niya lumalakas. Kung ano man ang gusto niyang gawin, nasusunod. Mabuti po sana kung yung gusto niya, yun ang kapakinabangan ng ating bansa. Hindi naman po lahat. Sapagkat marami din pong namatay sa mga kababayan natin maliliit. Pero yung mga nagpapakanahon ng drug trafficking dito sa ating bansa, nakakawala Wala hong nahuhuli Kaya nababawasan po yung aking love sa ating Pangulong Rodrigo Duterte. At sana po ay sa kanyang kaarawan sa araw na ito. Today,
today is the birthday of our president. 77 years old na po siya. Kung tutusin, hindi pa po matanda ho ito. Hindi pa po matanda. Because there are elderly, so nasa 85 na ho, sa 90, pero malakas pa po eh. Matino pa ang kanyang pag-iisip. At ang talagang iniisip, kapakanan ho ng kanilang mga apo. Ayan. Yan po mga elderly so natin na nagkakaedad na po ng 85 to 90 years old. Yung kapakanan ng kanilang mga apo ang inaalala po nila. Sana ho, ang ating Pangulo babaling na rin po ang kanyang atensyon sa kanyang legacy to the Filipino people. Hindi na po yung para sa kanya, kung hindi, para sa susunod na salin lahi kung buhay pa po ang ating kasamang Tony Salaw, sa susunod na henerasyon ang iniisip po ng broad streamcast communicators. Ayan. Uy, nandiyan na ho si Mr. Jose Gregorio Clemente po. Ayan. Marami na palang nanonood sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nakahanda na po ba kayo sa pagtaas ng presyo ng gasolina? Are you ready? Ako hindi pa po eh. Yung mga drivers natin kahapon, nag-attend po kami ng binyagan. Napunta kami sa BGC. Grabe naman talaga. Grab. Wala naman po kami sasakyan. Nag-grab. Kamahal pala ho ang grab. 500 o 600 plus. From Caloocan to BGC. Pero it was worth it because it was the baptism of my apo. Ayan. At birthday pa ng aking apo with Pao Paipon. Ayan. Okay? Siyempre ho, kasama po dyan yung birthday celebration pa rin. Itatabi. Pero more than that, it's the celebration of the baptism of my apo. Okay? Areglado. Dito muna tayo sandali sa bago tayo bumati. Gusto ko lamang po malaman po ninyo kung ano po ang talagang politika ho ngayon. Saan ba napupunta ang politika ho ngayon? Mukhang lumilinaw na po habang papalapit ang eleksyon 2022 election. Simula nung magsimula po ang local campaigning, meron pong malalaking pagbabago sa larangan po ng politika. Nagsimula po ito sa Davao del Sur, Davao del Norte po, sa teritoryo ni former Speaker of the House, Pantaleon Alvarez, at ang gobernador po ng Davao del Norte. Tumiwalag po sila sa kanilang partido, Partido Demokratiko Reforma, at sumanib po sila kay Madam Leni Robredo. Ayan. Davao del Sur at Davao del Norte, medyo malaking bahagi po ng ating bansa sa Mindanao po yan. Mga kababayan, kanya malaki ang epekto nito sa Reforma Party, lalong-lalo na kay Ping Lacson, who is the standard bearer of the Reforma Party. Hindi lamang po doon sa Davao del Norte nangyari po ito. Nangyari din po ito sa kamakailan sa 3rd District ng Cavite, where the leadership there changed the endorsement nawala po kay Ping. Si Ping talaga ang taga-Cavite po kasi bailiwick. This is supposed to be the bailiwick of Ping Lacson mga kababayan. Kasi taga-Cavite po ito
Oh? Pero yung kanyang mga kapanalig ho dyan, katulad po nila Congressman Elpidio Didi Barsaga, oh? At yung mga opisyales po ng reforma katulad ni Attorney Rafael Rodriguez. Ito po yung presidente ho ng Cavite chapter po eh. At ang kanilang spokesperson, Congressman Ashley Asedillo, nag-resign na rin po sa reforma. But they stick to Mr. Ping Lacson's candidacy as an independent. Bagamat nag-resign po sila sa kanilang partido, sila po ay sumusuporta pa rin kay Mr. Ping Lacson. But definitely mga kababayan, malaking dagok po ito sa presidential ambition of Mr. Ping Lacson. Malaking dagok po ito. And hopefully makarecover ang presidential candidate na si Mr. Ping Lacson. Lalo pat ang Iloilo po ay talagang tumindig na po para kay Leni Robredo. Lahat ng mga ito, yung sa Cavite, 3rd District ng Cavite, napunta po ang suporta kay Madam Leni Robredo. Iloilo City, napunta po kay Leni Robredo ang support. Yung sa Davao del Norte at Davao del Sur, napunta din po kay Madam Leni ang support. Matindi po ang politika ito. But, para sa atin mga kababayan, I think this is a move towards a better Philippines. Kung ako tatanungin mga kababayan, ito po ay hudyat ng taong bayan po ay gusto na talaga ang pagbabago. At ayaw po ng ating mga kababayan na may dungis po ang nakaraan. Ayaw po nila ng sinungaling. Ayaw po nila ng, mapagpanggap. Ayaw po nila ng may problema po sa corruption. May problema po sa ill-gotten wealth. Alam na po ng taong bayan. Meron pa rin pong mga supporters o ng mga kumakandidato na, may bahid po ang kanilang mga nakalipas. Pero hindi natin mababago talaga mga yan. Maliban na lamang po kung sila mismo ang magbabago sa kanilang sarili. At sana isaalang-alang po nila ang kapakanan po ng bawat Pilipino. Kapakanan po ng bansang Pilipinas. Ito po ang ipinaglalaban na po natin. Kaya ako'y natutuwa sapagkat there are some real changes in politics today. But still mga kababayan, despite all this, sana sa pagdating po ng panibagong administrasyon, because definitely there will be a new administration. There will be a new administration. Wala na si Digong eh. Di ba? Hindi na po siya pwede makabalik. Aywan ko lamang kung saan siya ibabalik. Wala po tayong garantiya kung saan po siya pupunta. Pero ang importante ngayon dito, mga kabayan, may taguyod po natin ang pagbabago sa ating bansa. At mabago na sana ang politika dito sa atin. Sana maibalik na yung tinatawag na two-party system. Para hindi na paglalaroan ng mga kandidato ang mga partido. Katulad po niyan, di ba? Alam naman po ninyo mga nangyayari ngayon. Meron pong mga kumandidato pagkatapos mag-resign. Siya nga pala mga kabayan, there seems to be a movement from the palace na ang Pangulong Duterte yata is set to endorse a candidate ng administrasyon from among the present crop of candidates today. Sabi po ni Panelo, tumatakbong pang senador. Hindi ko lamang alam po kung mananalo ito. O kung iboboto nyo, baka sakaling manalo. Pero itong si Mr. Panelo, naku talagang, ewan ko ba, ano bang ginawa ko niya? Sinira po ang kanya. Sabagay, wala naman po siya may pagmamalaki simula pa po. Alright. Anyway,
Siya po ang nagsasabi na mag-i-endorso na po ang Pangulo. Pagka siya ang nagsalita, at pagkatapos susundan pa ng Pangulo Duterte, parehong hindi mo na mapagkakatiwala ng mga ito. That is why I call this a, a kiss of death. Kung sino man ang i-endorso ng Pangulo Duterte o ngayon, na wala na siyang kapangyarihan, no? Kung tawagin no, lame duck president already, ay palagay ko ho, mga kababayan, ito po ay talagang kiss of death for anyone who is going to be endorsed by the president. I'm sorry, but I think yan po ang aking paniniwala. Okay? Ayos. So, retired generals are now for Madam Leni Robredo. Kaano karami ito, hindi po namin alam. Pero ang balita ho, marami po mga retired generals ang nag-i-endorse na po sa kandidatura po ni Vice President Leni Robredo. Okay? Approve? Areglado. Magandang gabi po sa ating mga listeners po at viewers po. Katulad po ni Ma'am Mercy Ong, nangunguna ho dito sa ating listahan. Magandang gabi po, Ma'am Mercy. Darna. Oh, Darna talaga ito, no? Palabas na po ba yung Darna? Hindi pa, no? Magandang gabi po. Ayan, good evening, Ma'am Darna. Antonio Salaw is watching, Salaw family. Jean, magandang gabi po, Ma'am Jean, and the rest of the family. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay? Kokok Giovanni Pinuela. Magandang gabi, partner. Good evening. Mel Rodelio Militante watching. Ano itong emoji niya? Nakasilip lang. Mel, que tenga una bendita noche de lunes, Señor Ben, para sa familia PSC y para todos los televidentes y oyentes de programa Your Honor, please. Nako talaga naman, dire-diretso na, partner, ha? Nagpa-practice na akong magsalita ng Espanyol ulit. Kasi nung araw, nakakapagsalita na tayo ng maikli. Even in Latin, napag-aralan din ho natin yan. Jose Gregorio Clemente, magsaya naman kayo. Bakit? Bakit kami magsasaya, partner? Tell us why. What is the reason for the happiness? Jose Gregorio Clemente. Eve M. Ramos. Magandang gabi po. Good evening, ma'am. Good evening, Sir Ben, Miss Universe, Ma'am Lynn, to all broad streamcast communicators, family. Stay safe and healthy. Ayan, saglit lamang ho, meron tayong tatanggaping report mula sa ating kasamang si Nestor Cagitla. Kaligtasan ng mga Batanggenyo, patuloy na tinitiyak ng Batangas Police Provincial Office. Detalye mula kay Nestor Pogi Cagitla. Nes, good evening. Nestor. Ano? Naputukan ba ng bulkan? Ha? Nestor Cagitla Pogi, magandang gabi sa inyo. Please come in. Nes, antabayan ninyo mga kabayan, ha? Antabayan po ninyo, magre-report po. Okay, tataben. So, patuloy na tinitiyak ng Batangas Police Provincial Office sa pumumuno ni BPPOO Provincial Director Police Colonel Glicerio Cancilao ang kaligtasan ng mga Batanggenyo, partikular na ang mga residenteng nasa immediate danger zone ng Taal Volcano kasunod ng pagdeklara ng PBOX na Alert Level 3 na status ng Bulkang Taal matapos maganap ang pagsabog. Personal na nakikisa si Police Colonel Cancilao sa isinagawang koordinasyon meeting kasama ang LGU, CDRRMO, MDRRMO ng mga apektadong bayan sa pagnanais na makita ang sitwasyon sa mga apektadong lugar dahil sa kasalukuyang Alert Level 3 status ng Bulkang Taal. Personal na binisita ng dalawang opisyal ng PNP ang evacuees sa Barangay Pico, Laurel, Batangas. Sa kabilang banda, inilagay sa fault alert status ang Batangas PPO upang sa ganoon ay handa ang kapulisan sa anumang mangyayari.
sa kasalukuyang nasa 16 na evacuation centers na may 1,221 pamilya na binubuo ng 4,250 individual ang inilikas mula sa mga bayan ng Agoncillo, Laurel, Talisay at Cuenca, Batangas, habang ang ibang apektadong residente ay nasa 11 evacuation center naman na hindi sakop ng mga nasabing lugar. Ako, si Nestor Nestor, Pagitlan, Nestor. nag-uulat Nes. para sa Nes, Your Honor, please. Nestor, kaano kalayo ang Balakilong sa Taal Volcano? Okay, hindi tayo nadidinig talaga nito. No. Anyway, thank you very much, Nestor Pogi Kagitla. Galing sa Batangas. Oh. Yes, Tata Ben. Oh, kaano kalayo ang Balakilong? Oh, sa sa Taal Volcano. Ang area ng Balakilong, kung kukumpara mo dito sa lugar ng nabanggit na mga barangay, ay halos naman yan, halos magkakadikit yan. Yung Balakilong, tapos Bayan, tapos Bugaan, yan, Gulod, yan, Buso-Buso, hanggang sa papunta na yan ng Bilibinwang. Oo, nakausap ko kasi ang NDRRMC kanina. Hindi nabanggit yung Balakilong. Baka kako eh. May feedback kasi yung audio mo, Padre. Ilayo mo ng konti yung yung monitor mo. So, Nakausap ko kasi ang NDRRMC kanina. Ayan. Balakilong. hindi, kasi yung Balakilong, bali hindi naman yan mismong nasa na yung tinatawag na danger Danger zone. zone. Medyo malayo yan sa, kung kukumpara mo nga doon sa nabanggit na mga barangay, medyo may kalayo, mga kung tataboy siguro ng mga sasakyan yan, mga 15 minutes from Balakilong to Gulod. Okay. Medyo malayo naman. Medyo malayo, no, ha? Hindi pa naman delikado. Walang evacuees dyan sa Balakilong, partner. Dapat sa... Anyway. Nes? Makinig ka dito sa microphone mo. Sa cellphone mo, partner. Oh, sa monitor mo kasi nade-delay yan eh. Dito ka makinig sa cellphone mo. Ay yung ginagamit mong pagre-report. Ayan. Yan ka makinig. Okay? Anyway, thank you very much. Maraming salamat, Nestor Pogi Kagitla ng Batangas. Alae! Thank you very much. Magsaya naman kayo, sabi ni Mr. Jose Gregorio Clemente. Gusto ko malaman, partner, bakit mo kami gusto magsaya, ha? Okay? Sabihin mo po sa amin. Angelica Paz, happy Monday and stay safe. Always po sa ating lahat. And God be with us all. Sir Ben. Ayan. Seymour. Ayan. Paki. Ayan. Okay. Sending more with love and care po. Send 25 stars. Allah. Thank you very much, Ma'am Angelica. Maraming salamat. Hindi po tayo nawawalan ng mga bulalakaw. Galing po sa abroad. Sa langit. Okay, thank you very much. Maraming salamat po. Kokok, good evening, Sir Ben and Ma'am Lynn, and to all BSC kapamilya sending. Oh, wow! Ito ho, sending more stars. 100 stars. So, sabi po ni Kokok. Yan, magandang gabi po. Thank you very much. Oh, thank you very much, Kokok. Ayan, oh. Teka, oh. Okay. Maraming salamat. Okay? 100 stars. Thank you very much. Ha?
Maraming salamat po. Yan. Okay. 100 stars from Coco. Felisa Malibiran is watching. Good evening. Jose Gregorio Clemente, ano ba ang pumipigil sa inyo na magsaya? Birthday nga po ng mahal na Pangulo. Ano ba naman? Does this not call for a celebration? Hep hep, hooray! Masaya tayong lahat, ha? Everybody now, hep hep, hooray! Talaga naman ito. Mabuhay ang saya-saya ng araw na ito. Di po ba? Yan. O nga pala, birthday ng ating Pangulo, kinakailangan magsaya po tayo. Di ba? Sir, Mr. President, we wish you all the best. All the blessings in the world be with you, and may you have more birthdays to come. Joey Ortiz is watching. Gandang gabi, paring Joey. Ayan, thank you very much. Nagpapasalamat po tayo sa kanila. Chincha Busta is watching also. Good evening po, Sir Ben and Ma'am Lynn at sa lahat po ng viewers. More power to BSC. God bless us all po. Ayan, thank you very much, Ma'am Chincha. Good evening po, Your Honor, please, Sir Ben Paipon. Ayan, si Ma'am Felisa Malibiran. Mercy Om, sana Kuya Ben, pakibati po. Hindi nawawala ito. Si Wilfredo Agustino, may tampo po siya. Bakit magtatampo si Mr. Agustino? Binati ko kanina yan sa kabilang himpilan. Si Mr. Wilfredo Agustino, baka hindi po nakikinig. Baka siya hindi nakikinig. At siya hindi bumabati po sa atin eh. Mr. Wilfredo Agustino, magandang gabi po sa inyo daw. Sabi ni Ma'am Mercy Om, at talagang miss na kayo. Junior Dal is watching. Good evening. Magandang gabi po. Jose Gregorio Clemente. Ang paglipat ni Alvarez ng pagsuporta ay patunay lang na lamang si Mrs. Leni Robredo sa karera sa pagka-presidente. Gusto sumabit ni Alvarez sa tagumpay ni Robredo, pero hindi maganda ang sandali, ba't nawala? Pero hindi maganda ang sandali, bakit Seymour? Bakit? Ayan. Hindi maganda ang ginawa niya kay Lacson. Tinalikuran ni Alvarez ang friendship nila ni Lacson. Nothing is more devastating than the betrayal of a friend. Kung sa bagay, ginawa na ni Alvarez kay Florendo noon yan. Yan din yata ang nakadahalata ni Sara na balang gawin ni Alvarez kay Duterte. Kung kaya't napikon siya at agad nagsumbong sa tatay niya. Mahirap nga naman magtiwala sa ganyan. Ayan, personal observation ni Mr. Jose Gregorio Clemente po yan. The issue of loyalty to friends. Alam po ninyo mga kababayan, mahirap talaga ito sa politika. There are no permanent friends, only permanent interests. This is what is bad in politics. But politics is good because it's a way of life for everybody in a democracy. Way of life po ito eh. Ito yung nagigiya sa paggalaw at pagkilos ng gobyerno sa isang demokrasya. Ang problema pagka ang mga kaisipan ng mga tagapamahala na ihalal mga kababayan, nagiging personalan na, yan ang masama dito. Personal interest above country, yan tayo ba? Pagkatapos, mahahaluan pa, friendship over loyalty to your country, iba din yun. Pero mas matindi ito mga kababayan, loyalty to country, pagkatapos ipinagpalit mo sa loyalty mo sa iyong sarili. Naku, matindi ito mga kababayan. Wala tayong paroroonan pagka ganyan, sana
makita ho ng mga leaders po natin, lalong-lalo na yung mga papasok ng mga leaders po natin, makikita po nila ang diferensya ng politika noon at politika po ngayon hanggang sa hinaharap po. Sana ho, bumalik na talaga tayo sa tinatawag na two-party system. I think this is the best of for our country. At mawalang galang ho sa mga nasa party list groups ho. Dapat itigil na ho natin ito. Dapat itigil na ho natin ito sapagkat ang dami-dami pong mga party list na hindi naman po sektoral. Kumbaga sa ano wala naman pong from their own sectors ang pinaglalaban ho nila, kundi ganun din ho Personal interest din ho. Mga mayayaman na po ito, mga kumakandidato, mga nominees. Hindi naman po sa kapakanan ng security guard. Hindi naman po kapakanan ng farmers. Hindi naman kapakanan ho ng pamilya ho nila Party list ho. Dapat itigil na ho ito. Kung ako lamang po siguro ang presidente, patitigil ko talaga ito I do not know what Lenny Robredo will do about this one. Maybe she doesn't want to touch on this yet dahil nasa kampanyahan pa po. Pero sa tingin ko ho, mga kababayan, may paroroonan po ito. Ito mga party list ho, kung hindi po magbabago ang kanilang mga trabaho, can you imagine how many party list groups are there already? Baka mas marami pa po sila sa mga regular congressmen or elected by districts. Ayun na po talaga. Junior Dal, magandang gabi partner. Good morning bro and all of your viewers. Magandang gabi po. Eden Pedralves is watching from Tuguegarao. Good evening po, sabi ni Eden Pedralves. Ricky Tisoy, kagagaling lamang po sa Boracay Island. Ricky Tisoy, magandang gabi po. And his family, kasama po ang kanyang pamilya, galing po sa Boracay. Ito si Paring Ricky Tisoy. Pero hinihingal daw po siya, hinihingal. Alright, Ricky, welcome back to Manila. Mercy Ong, sa akin po siya nagtatampo. Kaya, kuya, meron yata iba. Ganun ba? Ikaw Matampuhin po ba itong partner mo? Ay, nako, nililiyak. Nako, yun talagang asa edad pa ba naman natin ito? Magtatampuhan pa tayo. Mercy, joke only. Alright, tuloy-tuloy po tayo mga kabayan. Sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig, magandang gabi po sa inyong lahat. Meron po magandang balita na sinabi po ni Secretary Berrio ng Department of Employment, Labor and Employment. Tahasan na po niyang sinabi sa mga tripartite boards, National Wages Tripartite Boards, na isama sa kanilang mga diskusyon ang pagtaas po ng sweldo ng ating mga domestic helpers. I think this is a very good move on the part of the Department of Labor. Nakikita po ng ating sekretaryo ang pangangailangan po na lingapin ang kapakanan ng mga domestic helpers. Ito yung talagang wala ng pag-asa mag-aral kasi kundi magpaalila sa mga nakakariwasang mga pamilya. Pasalamat po sana yung mga domestic helpers na napupunta sa mga may kakayanan po na pamilya kung sila po ay pag-aaralin. Pero karaniwan po mga kababayan, diyan ka lang, pagwalis ka. Hugasan mo yung mga plato. Alagaan mo yung bata. Yung labahin. Hindi ka pa namamalansya. Ano ka ba? Sumusweldo ka dito pagkatapos hindi ka nagtratrabaho. Hindi na nga po makaya nga yung ali. Kawawa naman Pagkatapos ang sweldo niya, 800 pesos, 1,000 pesos lamang po isang buwan. Ay nako talaga mga kababayan. Nakakaawa ang ating mga domestic helpers. They are the worst. Sila po ang kawawa dito. Pero pagpasalamat to yung iba. Kung sila po maswerte na napasok sa mga mabubuting pamilya. Because they are considered a member of the family. But how many Filipino families
consider their katulong. O kayo ho, o nakikinig ko sa amin ngayon, I'm pretty sure meron kayo kanya-kanyang katulong. How do you treat your domestic helpers? Huh? Sige nga. Baka naman ho, merong gusto magkwento sa amin. Huh? How to treat your domestic helper. Huh? Sino-sino po sa atin, yung mga nanonood po sa atin ngayon, ang meron pong katulong sa bahay at kayang ikwento paano ang treatment sa mga katulong sa bahay. Okay? Magkaano ang sweldo ng katulong? I understand meron pong minimum ito eh. Hindi ko na lamang alam kung magkaano ang minimum wage. Angelica, do you have a copy of that? Yung bang details of the minimum wage for domestic helpers? Baka meron, sino man po meron dyan, share this with us. Kasi gustong itaas pa po ni Secretary Bello ang sweldo ng ating mga domestic helpers. And I agree, 100%. Pero sir, paano na ho yung mga manggagawa natin regular na nagtratrabaho na hindi pa po nabibigyan? Dadagdag na ho ninyo ito mga, ay di lalong maaaburido yung mga nag-aaral sa pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa ho natin. Pero sa akin ho mga kababayan, tama lamang po yun, ipagsabayan mo na yan, isabay mo na lahat, minsanan lamang ho. Because they deserve, yung mga regular workers ho natin, na mababa po ang kanilang minimum wage, dapat lamang ho, itaas na ho natin yan. Pati yung mga domestic helpers ho natin, isabay na po yan para walang maiwanan sa laylayan. Pero palagay ko ho, mga kababayan, ang lahat ng mga ito, magkakaroon lamang po ng katuparan pagka si Ma'am Leni na po ang magiging presidente ho natin. Dahil maiwanan na ho ni Digong ito eh. Maiwanan na ho yung mga lawmakers ho natin. This will come, this will happen with the new administration. At naipangako na po ni Ma'am Leni ho ito, mga kababayan. Lahat po tayo. Lahat po ng mga manggagawa, especially sa panahon na ito, you deserve an increase because the minimum wage for workers po today are below below poverty line. Nakakaawa ho ang ating mga drivers lamang ho natin. Mantakin ho ninyo mga kababayan, 1 piso lamang ho ang hinihingi lang dagdag sa pamasahe sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Hindi may bigay-bigay. Pinangako ho na merong ayuda po sa kanila. Hanggang ngayon, 2 beses na ho. Dapat ho, 13,000 na ho yun eh. Kasi nung una, Bayanihan 1, 6,500. Hindi po nabigyan lahat. Mas marami po ang hindi po nabigyan. Ngayon, meron na naman ho. Hindi ko alam kung nagsimula na magbigay. Pero sabi po ng LTFRB, 703 million pesos have been disbursed for the drivers. Hindi ko alam kung sinong driver ang mga ito sapagkat nakakausap po natin. Sumasakay po tayo sa jeep. Sumasakay po tayo sa taxi. Kahit sa LRT, sumasakay din po tayo. Pero hindi ko nakakausap yung piloto kasi. Hindi ko nakakausap yung piloto ng LRT. Hindi ko na. Anyway, kailangan na siguro na medyo seryosohin na po ng ating pamahalaan ang mga pag-aaral na ito sapagkat patagal na pong panahon na yung mga workers po natin ay agrabyado. Sila po ang talagang agrabyado po. Ang mga negosyante ho, ang higit na binibigyan ng importansya ng ating pamahalaan sapagkat sabi ho nila, kung walang puhunan, walang manggagawa. Pero ayaw nilang tanggapin na kung walang manggagawa, wala din pong negosyo. Tama? Tama. So, kailangan pantay ho ang pagtrato. Kailangan pantay ho eh. Walang lamangan. Walang maiiwanan sa laylayan. Sabi nga po ni Kaleni yan eh. Di ba?
Simple lamang mo yun. Walang lamangan. Kaya sana Mr. Secretary ng Dole, Mr. Bello, sir, sana subaybayan po nitong pag-uusap na sinasabi po ninyo ng tripartite wage boards. Sana i-monitor ho ninyo sapagkat baka mamaya hindi sila nag-uusap eh. Baka pagdating ng April 30, ang tagal-tagal pa ho nito. Kaya naman ho nila tapusin yun, April 15. Oh, they have all the records at hand. Imposible wala ho sila yung mga pag-aaral na ho na matagal nang ginagawa. Meron na silang ginawang pag-aaral tungkol dito sa paggalaw ng minimum wage. They do not need to for a longer time to study this. Ano kayo? Pinanganak lang kahapon. Tagal-tagal na ho ninyo sa departamento. Tagal-tagal na ho ninyo sa opisinang huyan. Pagkatapos hindi nyo na alam ang nangyayari sa environment ho ng mga paggawa. Dapat ho ang meron na kayo ready at hand ho. Alam na ninyo kung ano yung mga kailanganin at hindi kailangan. Pero tingnan ho ninyo, pinasusuwaldo natin mga dambo na ito na walang ginagawa ho eh. Since when did you increase the minimum wage? Sige nga. O hanggang ngayon, wala ho kayong ginagawa para nagbigyan naman lang ng komento para may ihabol ho sa antas na hindi na sila sakop po ng below poverty line. Bakit ho? Pinagkakaitan po ninyo ang mga manggagawa ho natin. O bakit sinama po ni Secretary Bello ang ating mga domestic helpers? Kasi nakikita na ho niya eh. Nakikita na ho ni Secretary Bello na ito po yung mga biktima din ho ng lipunan ho natin eh. Kawawa ho sila. Karamihan sa mga domestic helpers hanggang doon na lamang po ang buhay ho nila. Yung kapiranggot na natatanggap, sinishare pa po nila sa kanilang pamilya wherever they are. Kawawa naman ho. Eh kung madagdagan ho natin ang sweldo ng mga ito eh, baka sakali pagbago naman po ang buhay po nila. Di ba? Ma'am Felisa Malibiran. Sandali. Mauna po lagi. Yung nga po, matanda na po, mahirap umuna pa. Nakakasakit po siya ng damdamin. Sana po, kuya, maantig ang puso. Matanda na kami. Parehas share kung ulam po para po lubuwag dibdib ko po. Ay nako, Ma'am Mercy. Ibaling po ninyo sa trabaho po ninyo ang mga damdamin po sa puso ngayon. Unahin natin ang pamilya natin dyan dito sa Caloocan. Unahin na po ninyo. Magpagsaya po kayo. Felisa Malibiran. Sana po yung mga workers na hindi tama ang sweldo, mabigyan ng aksyon. Takot sila mag-report sa kinaukulan. Alam po ninyo, Ma'am Felisa, yung sinasabi po ninyong mga manggagawa sa resort, these are the people that we need to help. Pero ayaw naman nila tulungan ang kanilang sarili. Yung mga drivers na hindi tumatanggap po ng ayuda. Anong sabi ho nila? Hindi po naman kami nakakatanggap po niyan. Napupunta ho sa aming operator. Hindi naman po sila nagmamaneho. O anong ginawa ninyo? O anong ginawa ng organization ninyo? Ang tanong ko sa kanila, I connect with them, I talk with them pagka ako nasasakay sa mga taxi. At ang sabi nila, wala na po magagawa ho eh. Kasi sila ang may control ng sasakyan. Ay, patay tayo yan. Mas interesado ho yung operator na makatanggap po ng ayuda para sa kanyang driver. Hindi naman yung operator ang gagamit po ng gasolina po para sa kanyang taxi. Ito ang problema ho, mga kababayan. And the LTFRB is proud to say 703 million pesos had been disbursed to the drivers. Sinong driver ho? Dapat ito tignan ho ng ating Pangulo, the DOTR. Usisahin po ito because the money na nakalaan ho
sa mga drivers, higit na nangangailangan, hindi po napupunta sa kanila. Hindi po eh. Naawa ho ako dito sa mga drivers because they do not have the voice. Meron daw po sila mga organisasyon. In the case of taxi drivers, meron po silang national associations. But even these national associations cannot even have a voice for their members. O baka naman ho, ay naku, napakahirap. Napakahirap po mag-isip ng pagbibintang ho. Pero anong masasabi ho natin dito? Katulad po niya, limpak-limpak na salapi po ito, mga kababayan. 2.1 billion pesos. Bayanihan what? Magkano lamang po naggastos niya? Wala pang 1 billion siguro. Ngayon, bayanihan to. Halos ganun din pong halaga. Mas marami pang hindi po nabibigyan. So where is the money going? Saan po napupunta ang pera ho? Kung may bibigay sana ho, ng totoo, sa mga dapat pong bigyan, wala ho tayong problema ho sa excise tax. Huwag nang suspindihin. Kasi tama lang naman po, may ayuda ho. Pero kung yung ayuda ho, hindi nakakarating, at naibubulsa ng mga government officials ang para sa mga drivers, yan po problema, Mr. President. Pero hindi kayo kumikibo eh. Birthday pa naman ninyo, sana ho. Yan ang wish to ninyo. Sana makatanggap na po ng ayuda ang mga taxi drivers at mga jeepney drivers. Gaano karami na ho sa mga tricycle ho ang nabibigyan ng ayuda? Sige nga. Yung mga jeepney drivers po. Pagkatapos ayaw nating taasan ng kanilang pamasahe. Kung itinaas na po sana natin ang pamasahe, wag na ho kayo magbigay. Wag na kayo magbigay ng ayuda. Iba na ho ang bigyan ninyo. Kung sino man po ang apektado ng pagtaas na presyo ng gasolina. Bakit po ganun nga talaga mga kababayan? Nakakaano eh. Nakakaawa po eh. Nakakaawa po ang taong bayan. Lalo na nung una, 200 pesos po per month. Per family, Mr. President. Walang puso. Hindi po nag-iisip ang mga economic managers who decided on that amount for every family, 200 pesos po per month. Per family. Jesus Christ, mabuti na lamang po. Ginawang 500. Even that, Mr. President, 500 is not enough. It's a pittance, really. It's a pittance. Nakakaawa. Pagkatapos, ayaw suspindihin po ang excise tax. Ayaw na po talaga, Jomar Maymar is watching. Good evening po, Sir Ben. Watching po from Pasay City. Ayan, Jomar, thank you very much. Good evening. Junior Dal, party list. May pakinabang naman dahil sila nagpasara sa ABS-CBN. Mga sip-sip, digong. Pinangungunahan ni Marcoleta, Defensor at Remulla. At ang daming nawalan ng trabaho. So this is it mga kababayan. Party list. Can you imagine that? Ginamit po para tanggalin ang prangkisa ng ABS-CBN. Anong pakialam po ng mga party list nito sa prangkisa ng ABS-CBN? Jesus Christ. Really? Nakakaawa ang bansa natin. Pinagsasamantala ng mga mapagsamantala talaga. Ayun ako. Sandali lamang medyo wala tayong kasama ngayon dito. Ayan
nagre-ring. Baka merong magre-report. Tignan na lang. Oraso natin mga kabayan, 1 minute after 9 o'clock in the evening. Oh, dito po sa ating Your Honor, please. Pakitignan niya kung sino man po ang nanonood ngayon, nakikinig. Magkano na po ba ang minimum wage para sa ating po mga domestic helpers dito po sa ating bansa? Domestic helpers, yung mga kasambahay ko, yung mga nagtatrabaho sa bahay ko natin. Oh? Okay? Ano po ang mga trabaho nila? Magkano ang sweldo nila? Kasi nung araw, meron din po kaming katulong, pero ngayon, wala na. Di ba? Okay? Oh. Para yung mga may pagkakataon na magbuklat-buklat ng kanilang mga news items, so, tignan lamang ho pagkaano po yung minimum wage para sa mga domestic helpers. Kasi ho, kailangan ho, sabi po ni Secretary Perio, kailangan po dagdagan na po ang sweldo ng mga domestic helpers. Gusto ko na nga mag-domestic helper din. Di ba? Ayos. Ayan. Meron ba? Sino bang tumatawag? Alright. Nandito na po ang isa pang report. Nanggagaling po sa ating kasama si Nestor Cagidla, Chinese national na sangkot sa prostitusyon. Arestado ng mga operatiba ng Bureau of Immigration Parañaque City. Grabe ito, Chinese national sa prostitution na. Oh, detalye paring Nestor. Magandang gabi sa iyo. So, inaresto katabi ng Bureau of Immigration ng isang overstaying Chinese national na pinipilit umano ang mga babaeng Koreano ng trabaho bilang prostitute para sa kanyang mga kababayan na nasa Pilipinas. Sa ulat kay Immigration Commissioner Jaime Morente, kinilala ni BI Intelligence Division Chief Fortunato Manaon Jr. ang dayuhan na si Jin Ming Chun, 35 taong gulang na naaresto sa kanyang tirahan sa Parañaque City. Iniutos ni Morente sa Legal Division ng Bureau na simulan ang paglilitis ng deportation laban kay Jin dahil sa pagiging overstaying ng dayuhan. Inaresto si Jin matapos makatanggap na reklamo ang mga taga-Bureau of Immigration mula sa isang informante na nagsabing dati siyang nagtatrabaho sa Koreano. Kasalukuyang nakakulong si Jin sa BI Warden Facility sa Camp Bagong Diwa, Taguig City habang nakabimbin ang deportation proceeding. Ako si Nestor Cagidla, nag-uulat para sa Your Honor, please. Maraming salamat, Nestor Pogi Cagidla, Batangas, Alaey, Balakilong, Alaey. Paki-monitor mo nga yan, Padre, ha? Paki-monitor mo, baka hindi mo nalalaman na nakapaglagay na ho yung Koreano na wala po yung kaso. Nandito pa rin po sa Pilipinas. Akala mo, na-deport na. Oh? Karaniwan ganyan ang nangyayari po sa under deportation. Oh? Nagagawa ho nilang maglagay sa mga Bureau of Immigration people. Oh? Grabe talaga. Lagayan ho. Maraming yumayaman ho dyan sa Bureau of Immigration because of that. Oh? Ay talaga naman. Paano natin maaayos ang ating bansa? Kung puro lagayan ho. Yan ho ang nangyayari ho ngayon. Puro lagayan ho, mga kababayan. Nako tayo dito sa mga issues sa politika ho, mga kababayan. Matatandaan po ninyo si Good One. The good one, ho. JV Ejercito. Akala ko noon, hindi na po kakandidato ito eh. Pero magkasabay na naman po silang magkapatid, ho, na tumatakbo pang senador. Ho? Ito si Jinggoy, kumakandidato. Ito si JV, kumakandidato. Pero may napunalabang ako na issue po, hindi naman labang kay JV Ejercito, pero gusto ko labang pong liwanagin ako dito sa ating programa. Kasi ang sabi po ni JV Ejercito on the excise tax, para
salimuot kasi ito eh. It is not all clear to all people because this is legal. May technicalities ho dito eh. Although, maliwanag na ho sa dokumento ho mga kababayan that the case has been final and executory, non-appealable. 1997 pa ho, desisyon ng Korte Suprema. Kanya yung sinasabi po ni Ejercito, pabor kay BBM, ang sabi ho niya, let us give BBM due process naman. JV, baka hindi mo na nasisilip talaga ang kaso ho regarding the excise tax of these Marcoses. Matagal na ito, 1989 pa ho. Can you imagine that? Nililitis na ito. 1997, nagkaroon po ng closure ng kasong ito. 1997, ang sabi po ng Korte Suprema, ang sabi ng Korte Suprema, non-appealable na ito. That is why the BIR nag-issue na po ng demand letter. Pero napakabagal naman ho ang BIR ho. Napakabagal. Yung sinasabi ni JV Ejercito na walang due process po para kay Bongbong Marcos or the Marcoses for that matter ho, ay walang katotohanan ito, JV. They've been given all the time under the sa mundong sa mundong ito. Lahat na yata ng pabor na ibigay na po sa kanila. Pero ayaw talagang magbayad. They claim it's still under litigation. They claim, the Marcoses claim na hindi pa po tapos na ang pagsusuri kung alin mga properties ng mga Marcoses ang dapat pong patawan po ng excise tax. Ang sabi po ng Korte Suprema, tapos na lahat ito eh. Ang binabanggit po kasi ni BBM, DOJ ho, kasi opinion ho siguro ng DOJ o prosecutor, hindi naman po yun ang desisyon. Ang desisyon po, ang may kapangyarihan na mag-decide sa kasong ito is the BIR already sa assessment po ng properties. Hindi po ang DOJ. Ang magpapataw po dito ng tax collection, ang BIR ho, BIR. At walang pakialam ang DOJ po dito. Pero binabanggit po ng BBM camp, Marcoses camp, bakit iba ang sinasabi ng DOJ? Palusot na lamang ho nila yun. Palusot na lamang po nila yun. Maliwanag po sa sinasabi ng Korte Suprema, non-appealable na po ito. 1997 pa. Ang sakit naman po, bakit po ang tagal-tagal ang implementation po ng desisyon na ito coming from the Bureau of Internal Revenue. May criminal pananagutan ho, criminally, ang mga ayaw magbayad po ng excise tax. That is why Senior Justice Antonio Carpio said, kailangan ho mag-file na ng criminal raps against the Marcoses para masingil na po yung 203 billion pesos. Can you imagine that ho? 203 billion pesos? 2.1 billion para sa mga drivers lang. Peanuts po, di ba? Kahit 5 billion po, hindi pa nga ibinibigay. Pero kung makolekta ho natin ito, magpipiesta na ho tayo lahat. No? Magpipiesta na ho. Siguro naman ho, kung masingil po ng gobyerno ho natin sa mga Marcoses, ang amount na ito, they can give already the ayuda that the Filipino people, especially the poor, have been waiting for. Di ba? Wala nang dahilan na hindi po matanggap ng mga mahirap po natin mga kababayan ang nararapat para sa kanila.
Pero ayaw po eh. Kaya nga, sabi po ni Justice Carpio, retired Supreme Court Senior Justice Antonio Carpio, sabi niya, the BIR should now file criminal rocks versus Marcoses to collect the 203 billion estate tax. But what is the BIR doing here? Wala po eh. 203 billion pesos po ito. 1997 pa, Supreme Court denied Marcos's motion for reconsideration. Pati value of properties. That was also resolved at that during that decision. Ini-insist po kasi ng mga Marcoses, mga kababayan, yung estate tax issue, all about politics. This is not true. This has been there since 1997 po. Tinatagal po ng mga Marcoses dahil akala nila mapapaikutan po nila ang batas. Katulad po ng yung graft and corruption case ni Mrs. Imelda Marcos. Di ba? Nakasuhan po siya and convicted of 7 counts of graft and corruption. 11 years per count. 7 counts po yan. Hindi po makulong. Di ba? At hindi po natin alam kung saan na po i-research kung nasa Supreme Court po ba ang kaso, nasa Sandigan Bayan po ba ang kaso, meron po bang motion for reconsideration even after conviction. Ibinalik daw po ng Korte Suprema po sa sa Sandigan Bayan ang kaso. Wala na hong nakakalaman, wala na pong gusto magsalita eh. If there is anyone here who can do the research for us, we would be happy to ask for a copy of that. Kasi hindi ko rin po maintindihan bakit po mga Marcoses sa matagal ng panahon palaging nakakaligtas sa mga pananagutan. Pagkatapos ngayon mga kababayan, yung kanilang anak na isa, pagkakandidato pang presidente ng Pilipinas, hindi pa po niya nababayaran ang estate tax niya. Pagka nanalo presidente ito, libre na naman po sila. At pag nanakaw na naman, Diyos ko po, sabi nga po ng isang driver po, napapag-usapan namin, ito mga kasong ganito, sabi po niya, pagka nanalo si Marcos ngayon, para buksan na lamang po ninyo ang inyong mga bahay. Bakit? Bakit ko bubuksan ang aking bahay? Pinapasok na ninyo ang mga magnanakaw Pag-inom ko po, Sir Obrigado, wag mong bubuksan ang bahay mo. Alright, anyway, De Los Santos Christopher, kaya po mapagal ang BIR, Tatay Ben, may nakolekta na sila, kaso naibulsa Uy, talaga naman. Meron na ba silang nakolekta talaga? Mon Naral, magandang gabi, my friend. De Los Santos Christopher is watching. Noon po kuya, ang DH, $200 lang po. Yun sa yan po sa abroad. Ang gusto kong malaman yung sweldo ng mga domestic helpers natin dito sa Pilipinas. Yan. Okay. Honorable De Los Santos, Sir Hero Robrigado Jr. Dal. Isabong, yung 34 na nawawala, hawak na ni San Pedro. Investigasyon, hindi pa po. Tapos, ay naloko na. Ay, nako talaga. Grabe din po itong isabong na ito, mga kababayan. The social cost is really high.
napakalaki po ang social cost nito. Pero pinababayaan po ni Digong because ito daw po madaling pagkakakitaan ng pera. Totoo po yan. Oh, madaling pagkakakitaan ng pera. Pero nakukolekta po ba talaga yung tamang buwis na dapat puro sa taong bayan, sa gobyerno? Alam na po ninyong kasagutan ho dyan. Kung may nakolekta pa po na idediretso po kaya sa coffers, sa treasury ho natin. Hindi ho napupunta ho sa bulsa ng mga matataas na opisyales ng ating pamahalaan. Tingnan ho ninyo yung mga binigyan po ng ating pamahalaan ng mga permits to operate ho. Grabe ho talaga Kilala ho mga gamblers Tebes, Pineda, Cascolan Diyos ko po, Philippine National Police po ito mga kababayan. Gambling na ho ang kanyang trabaho after retirement. What? Ano po bang nangyayari sa buhay ho natin? General Eliazar, sir. Ay, nabanggit natin ang General Eliazar. This is one PNP chief na talagang tumupad sa kanyang tungkulin ng talagang very, very professionally. And I would like to endorse him to you. Sana ho, tangkilikin po ninyo ang kandidatura po ni General Guillermo Eliazar. Ayan ho. At first, nung bago po siya naging PNP chief, hindi ko po siya gaanong kakilala. Pero nung masimula ko pong ma-interview ko ito, walang lagayan ito Walang nakita ko po ang kanyang yung buong pagkatao po niya. And I admire him as a police chief, a police officer, and then police chief, and then ngayon po mga kababayan, sa gusto niya maglingkod po sa ating bayan as Senator of the Republic of the Philippines. I will give it to him. Sana ho, tangkilikin po ninyo ang kandidatura po ni General Guillermo Eliazar. Okay? Thank you very much po. All right. BOC-MICP, Manila International Container Port. Ito po yung nandyan po sa Paseco compound. BOC-MICP at iba pang law enforcement nakasabat ng 50 kilos ng shabu na nagkakahalaga ng 50 million pesos sa Quezon City. Bakit BOC ito? Baka nasa bodega na ba ito? Nailabas na po sa Bureau of Customs. Alamin natin ang detalye ng balitang ito mula sa ating kasamang Nestor Pogi Kagitlan. Nes, go! Nagsanib puwersa ang mga elemento ng BOC, MICP, CIIS, PNP, PIDEA at nasamsam ang 50 kilo ng hinihinal sa Shell gas station sa kahabaan ng Mindanao, Quezon City. Isang impormasyon ang natanggap na may aktibidad na illegal na droga sa nasabing lugar at nagsagawa agad ng operasyon ng grupo at natuklasang may mga droga na may halagang 340 milyon ang nasabat na droga. Kinilala ang suspect na sina Gabriela Arcega Sasyana, 32 taong gulang, Michael Arcega Sasyana, 29 taong gulang at Ramel Ramos Jose, 39 taong gulang at nakumpiska ang mga sumusunod. 50 kilo ng shabu, isang Nesa na urban na may plate number NBX 3844, mga ID, isang caliber 45 na may magazine. Ang mga nasabat na droga ay itinan over sa PIDEA para sa custodial investigation at paglabag sa RA 9165 Comprehensive Drugs of 2002 at Section 118 ng RA 10863 ng Custom Modernization and Tariff Act. Tinayak naman ni BOC Commissioner Ray Leonardo Guerrero sa publiko na ipagpapatuloy nito ang malakas na koordinasyon ng pang-ahensya ng gobyerno para protektahan ang mga hangganan laban sa pagpapasok
ng mga illegal na droga. Ako si Nestor Kagitla, nag-uulat para sa Your Honor, please. Maraming salamat, Nestor Pogi Kagitla ng Batangas. Balakilong, ala eh. Thank you very much, Padre. Oh, shabu na naman ho, mga kababayan. Nakalabas ho sa Bureau of Customs. Pero hinabol po ng mga taga Bureau of Customs pa rin. Bakit pa hahabulin? Gumagastos lang ho kayo. Iba ang nag-handle ho sa Bureau of Customs. Iba naman ngayon itong maghahabol. Wow! Parang Ricky, ano ba ito? Oh? Ay, nako talaga, oh. Iba ang nagpalusot, iba ang hahabol. In other words, they know exactly what is going on in the Bureau of Customs. Gaano na ho, mga kababayan, gaano na karami ho, by the millions of pesos na po, ang nasasabat po ng Bureau of Customs in cooperation with law enforcement po dito sa ating bansa. On a daily basis, from this year lamang ho, kung baka billion na ho ang halaga ho ng mga nasasabat. Wala naman ho tayong dito. Wala naman ho tayong paggawaan po ng shabu. Pero wala naman po di ba? So saan po manggagaling ito? Saan po dumadaan? Katakataka ho, mga kababayan. Almost every day, we read in the papers, we watch TV footages ho. Nasasabat po ng mga law enforcement agencies with the Bureau of Customs. Oh, milyon halaga ng shabu or illegal drugs. Oh. Hindi po nahuhuli mismo sa loob po ng Bureau of Customs. Pero alam po ng mga taga-Bureau of Customs kung saan napupunta. In other words, so, they can track the shipments. So, alam po nila. Bakit hindi po nila inuhuli po doon pa lamang ho sa Bureau of Customs? Para hindi na, mabalay ninyo, hindi lamang po 50 million pesos worth of shabu yan. Baka nahati na ho. 100 million po ang halaga. 50 million po lamang ang kanilang idineklara. Oh, is it possible? Of course, my friend. Modus operandi ho yan eh. Again, my friends, again, dito natin nakikita ang sinseridad ng mga opisyalis po natin. They really are not working for the good of the country. Hindi po. For themselves. Grabe. Sabi po ni Tatay Digong, sabi ni De Los Santos Christopher, bahala na daw po tayo kung magnakaw uli ang mga Marcos. Ayun ako, Diyos ko, pasensya na. Sus Mariano Garapon. Wala ka nang pakialam ho dito, Mr. President. Alam mo magnanakaw yan pagkatapos papayagan mo, i-endorse mo ba na magiging presidente at sasabihin mo sa taong bayan, bahala na ho kayo kung magnakaw ang mga Marcos. Anong ibig sabihin yan? Sinasabi mo lamang ho sa mga taong bayan na magnanakaw ang mga yan. Pagkatapos, sabi ni Panelo, i-endorse mo pa. Ito si Marcos. At sasabihin mo sa amin ngayon, bahala na kami kung magnakaw uli. Ano ka ba naman, Mr. President? Birthday mo lang ngayon eh. Birthday mo lang ngayon, Mr. President. Grabe naman mga kababayan. Not only the corrupt politicians, media bias is one of the causes of the problem in our country. As I mentioned earlier, in dictatorships, the media is controlled by the state. In democracies, the media is controlled by wealthy individuals with political affiliation. Objective media and journalists simply do not exist in the mainstream. Unfortunately, this is partly true or totally true. Nakakahiya man po tanggapin. Pero mabuti na lamang ho ako ngayon.
medyo ito programa ho natin, personal na po ito. Ah, ang namamahala po dito ang aking kasama ho, si Mr. Tony Salaw, who had gone ahead already. But the family is still with us. And they are our inspiration po eh. Alam po namin ang objective po ng platform na ito. Oh. This is run by a board of trustees. Oh. Ito ay non-stock corporation kasi. Ito po ay binuo po namin nung buhay pa po si paring Tony Salaw. And he was of course the founder and the first president ng korporasyon. Pero sa mga mainstream, nasa mainstream media, pansinin na lamang po ninyo ho, kung sila po ay magbalita ho, at yung maggawa ng mga istorya tungkol po sa mga kandidato ho, gaano kahaba po kay ganun, gaano kahaba po kay ganyan, gaano kaikli ang ganito, gaano po nila pinagaganda ang kanilang mga news items for this candidate or for that candidate. Makikita ho ninyo mga kababayan po eh. Tama po si ano dito. Tama po si Mel Rodelio Militante. Pero hindi natin pwedeng hindi po natin isubo o isurrender ho ang karapatan ng pamamahayag sa ating gobyerno sapagkat mas grabe ho ito eh. Kung kontrolin po ang pamamahayag, mas grabe po ito kaysa walang pamamahayag, walang kalayaan sa pamamahayag. Kanya dictatorships are not relevant anymore in our society. Ang vow ng taong bayan po noon, nung napalayas ho ang diktador, never again. And that should be our stand even today. Never again shall there be dictatorship in this country. Kasi anong tawag mo din yung kitang-kita po ang mga pagsasamantala ho. Yung labis na kapangyarihan ho, walang katumbas po dyan, walang walang makakakontrol po dyan. They are the powers that control the government. At wala hong makakasuway ho dyan. Mabuti na lamang po nung panahon na may diktadorya talaga. Taong bayan po ang unti-unti lumalakas. And they gained strength in the process po. At napatalsik po ang diktadorya. Otherwise, we have no freedom today. We have no democracy to speak of. Ang media ho nun, kontrolado ni Mr. Marcos po. Kontrolado talaga ni Mr. Marcos. Ang mga ABS-CBN po, yung ibang mga media outlets po nun, wala ho. Kinuha nga nila ang ABS nung panahon na yung party list nila Barcoleta, that is the second time na makuha po ng gobyerno ang ABS-CBN. Naglaylo ho ang ibang mga media outlets dito sa atin. It was only Radio Veritas that Mr. Marcos failed to control. Yan lamang po, mga kababayan. Mel, tama ka dyan, Padre. Mahirap po pagkakontrolado po ng mga negosyante talaga. Pero this is, ito ang kalakaran ko kasi kung sino yung may capital in democracy. Sila po ang masusunod eh. Kanila ho yan. We can only hope na magiging objective po sila. But if they are not even the government can control them. Kasi may karapatan, may freedom of the press po eh. Kaya we can only hope against hope
that they will abide with their principles of free press, with the principle to present the facts over and above vested interest. Unfortunately, kung hindi po nila gagawin ito at iiral ang kanilang sariling kapakanan, dahil negosyo po ito, yun, wala na talaga tayo magagawa. Except, mga kababayan, except not to patronize that media outlet. Huwag kang manood. Huwag kang bumili ng kanilang dyaryo. Kung nakikita po ninyong bias, talagang sagad sa buto ang kanyang bias, nasa tao na po yan. Nasa tao na po yan, mga kababayan. Unfortunately, that is the only way to counter that. Huwag ho natin tangkilikin ang mga dyaryo, mga programa ho sa TV o kaya sa radyo na talagang bias ho. Huwag na lang. I think that is the only antidote para magkaroon po tayo ng objective press. Thank you, Mel. Tama ka dyan. Tama ka dyan. De Los Santos Christopher, ang bato may utang sa isang malaking negosyante dahil sa online sabong. Si Bato. Ang Bato may utang sa isang malaking negosyante dahil sa online sabong. Umutang ba siya? Nakautang ba? Meron ba siyang utang na loob? Ha? May utang na loob po ba? Natitiyak ko ito mga kababayan Dito sa sabong na ito, yung mga missing sabongeros siguro nga wala na po sila dito sa mundo natin. At sabi nga ni Christopher, baka nasa langit na na kay San Pedro na Baka nagsasabog na sila sa langit. Pero ang masakit dito mga kababayan, yung mga gwardiya ni Atong Ang sa Manila Arena cockpit, ito yung sabungan na pag-aari ni Atong Ang. Dito po nakuhanan ng video yung mga security guards ni Atong Ang, dinala yung mga sabungero na nawawala. Okay? Ilan po sa kanila ang nawawala? Gwardiya po ni Atong Ang. Nagsampa po ang pulis ng kaso laban sa mga gwardiya na nakita na dumukot po doon sa mga sabungero. Tanong ko po dito, bakit hindi po isinali ng Philippine National Police, NBI, or CIDG si Mr. Atong Ang, siya may-ari ng cockpit. Siya po ang nagpapasweldo sa mga gwardiya na dumukot sa mga sabungero. Naniniwala po ba mga pulis na itong si Atong Ang ay pinagkaisahan ng kanyang mga kalaban po sa isabong para siraan? Bakit po gagamit po? Paano magamit po ng kanyang mga kalaban ang kanyang mga security guards na siyang dumukot sa mga nawawalang mga sabungero? Ako yung paniwalag naman po sana ng mga pulis ito, mga kababayan. Pero ito na yung sinasabi ko Ito na po ang sinasabi ko. Malaking pera ang hawak po ni Atong Ang. And he can pay. Kahit magkano ang gusto. He has the money. Kanya pati si Pangulong Digong, mga kababayan, hindi po niya pwedeng suspindihin ang isabong sapagkat kumikita daw po siya. Kumikita daw po ang gobyerno dyan. Di ba? Sorry, hindi ko sinasabing kumikita po siya. Kumikita daw po ang gobyerno. Sabi po niya.
Sabi po ng Pangulo, birthday ho niya ngayon, di ba? Maniwala ho tayo sa kanya. Kanya hindi po niya po pwedeng pasuspindi yun. At hindi po pwede kasuhan si Atong Ang. Bakit? Mawawalan ho sila ng patron. Mawawalan ho sila ng tagabigay. Malaki ho yan. If Atong Ang receives 900 million net a month ho, mga kababayan. A month, ha? A month. Diyos ko po dahil. Magkano kaya po pwede niyang ipamigay? 300 million. Ho? Meron pa siyang 500 million. Ang laki ng pera ho yan. Ho? Sa loob po ng isang taon, 500 million times 12. Diyos ko po, laki. Billion na. Tingnan nun ninyo yun, mga kababayan. Kaya no wonder, hindi po makakasuhan si Atong Ang. Pero dito po, maalalagay ho sa balad ng alanganin po ang katarungan dito po sa ating bansa. What happens to the nawawalang mga sabungero ho, mga kababayan? They will not be given justice that they deserve. Ang magdurusa po dito, yung mga inutusan ng mga security guards. They do not even know what they are doing. Nautusan lamang po sila. And they have to obey. Kasi kung hindi, either sila po ang papatayin o mawawalan po ng trabaho. Di ba? Kung ako ang security guard, susumunod na lang po ako. Pero ang masakit po dito, sila po ang magdurusa ng penalty. Not their mastermind. Yan po ang nakakatakot po, mga kababayan, dito po sa ating Mel, one thing is for sure. The drive by media is populated with people who are not just biased and bigoted and prejudicial. It's obvious that they are also the victims of an absolutely pathetic education system. Alam mo, Marimel, yung mga journalists, talagang may pinag-aralan ho ito. At hindi po sila kinukulang ng aral. Ang pagiging bias ho dito personal po ito It is a fight between, how much do you give me? How much do I get? Di ba? How much do I get from you? Di ba? Pagka malaki ang bayad, madaling sumama. At ito po ang nakakatakot po talaga. Kung sa kampanyahan lamang po na ito, mag-endorso ka lamang po ng isang politiko, babayaran ka na kaagad ng 5 milyong piso, hindi ka papayag kahit masama sa kalooban mo na i-endorse mo siya. Di ba? Pera ho, pinag-uusapan mo dito. Ang masakit lamang ho dito, mga kababayan, nawawala po yung talagang prinsipyo po ng free and objective reportage na inaasahan po ng taong bayan, lalong-lalo na po sa panahon na meron pong halalan. I think this is important po sa ating discourse tonight. Ito po mga panahon na ito, ang kailangan po na ang media ho ay pumagitna. Hindi po nag-endorse po ng mga kandidato na hindi dapat, di ba? Maliban lamang po kung talagang ito na po yung kailangang sabihin po sa taong bayan, then bumapel ka na. Pakipaglabang ka na talaga. Ipaglaban mo ang totoo, ipaglaban mo ang katotohanan. Diba? After all, the people have the choice. Pero kung sa pamamagitan lamang po ng pera at ikaw ay mag-i-endorse, iba po yun. Kaysa yung panindigan ka na ito po ang tama. At sinasabi mo sa taong bayan, ito po ang tama. Okay? Ayos. Alright. Mel,
For me, here are the real types of media bias. Bias by selection of source. Bias by story selection. Bias by omission. Bias by placement. Bias by labeling. And bias by spin. Yung spin na talagang sa broadcaster na yan. Ano ang kanyang spin? Pero ito mga tama ito. Bias by selection of source. Sino po ba, saan bang galing yung balita mo? Sinong nagbigay? Yan. Di ba? Bias by story selection. Ganun din po yun. Anong pinili mo? A choice of 3 items. Meron pong item 1, item 2, item 3. Anong pipiliin mong i-broadcast? No? Selection na yun. Oh? By omission. Anong tatanggalin mo sa mga istorya na nasa harap mo ngayon? Kasi sa media ho, mga kababayan, may editor-in-chief sa bawat news department. May editor-in-chief. Siya po ay direkta ho na nasa management yan. Ang editor-in-chief, dito po inilalatag ng management ano yung kanilang mga dapat gawin. For halimbawa, for this election, anong mga istorya dyan? Oh, yan. Yung editor po ang nakakaalam mo dyan. Yung mga reporters, maybe or maybe not, they are involved. Pero kadalasan ho, hindi. Malalaman na lamang po nila ang kanilang istorya kahit napakaganda ay ibinasura. Ganun ho yan eh. Ganun ho yan. By omission, by placement, by labeling, by spin. Tama po ito mga kababayan. Lahat naman yan, tama po yan, paring Mel. Pero again, nasa management, nasa tao, wala ho sa reporter talagang mag-submit ka ng istorya mo sa desk. Bahala na po ang desk kung kakatayin nila o may ititira sa kwento mo. That is the reality sa mainstream media sa ngayon. Ed Bausa, watching na po, Tabin. And Miss Lynn, watching, 15 minutes ka na lang, partner. Mukhang nahuli ka. Ha? Ed Bausa is watching. Jimmy Tuplano. Good evening, paring Ben. I am listening. Kumusta ka na, partner? Ha? Ang mga kaintikano natin, nako, grabe na ho itong ginagawa po nila sa West Philippine Sea. Ginagawa ho nila dito sa mga karagatan ho natin. Talagang hinahamon nila mga PCG natin, Philippine Coast Guard, kung saan ka nang galing. Muntik na nilang basagi uli ang isang barko natin, PCG. Ha? Yung mga Chinese Navy ship. Talagang naghahamon ho sila. And they are within our territory. Nasa territory ho natin. At marami ho sila. Ganyan po mga Chinese ho ngayon, sinasamantala ho, may giyera po sa Russia and Ukraine. Pero tingnan ho ninyo mga kababayan, why sa mga Amerikano? Alam po nila, sasamantalihin po ng China ito. Kanya, eto, nandito po sa Pilipinas ngayon, nagsimula na po yung military exercises po ng America and the Philippines. And they are now preparing for any eventuality. Hindi ko lang alam po kung ano ang message po ni Digong sa taong bayan. Kaya nandito na po ang Amerika. Because the Americans have made a promise to the Filipino people. We will defend you at all costs because of our mutual defense treaty. So, dito siguro baka mag-isip-isip ng konti ang China. But alam po ninyo mga kababayan, meron pong malaki kasi epekto po nitong nangyayari po sa Ukraine at Russia. The world is already confused, mga kababayan. But world leaders, alam po nila kung saan sila lulugar. In the case of China,
Dalawang bagay ho yan eh. Samantalahin ho, ang paghina po ng Russia, oh, siya na lamang po ang katunggalin ng Amerika. Samantalang pag-iigihin po niya ang kanyang preparasyon, hindi lamang po para masakop ang Pilipinas, kung hindi, masakop din po ang Taiwan. Those are the reasons why there are Chinese Navy military vessels in the Philippines today. At walang magawa ho ang ating pamahala. Well, meron na tayong mga bagong mga barko na medyo pero hindi po makakasapat talaga. We need the United States of America. Pero this is the strategy of the Chinese now, to capture, kunin po ang Taiwan, eventually the Philippines. Ukraine probably hindi makakaligtas ito sa kuko ng mga Russians. And the Russians will be shamed to death dito. Parang canceled out po sila sa Europe na ang mga Russians because of their invasion of Ukraine. Ang Russia po ang higit na nakaramdam po ng dago po dito. Hindi nila matagumpay na mapasok po ang Ukraine. Kanya 1 month na po yan, hindi pa po sila nagtatagumpay at umaatras po yata ang mga Ruso. And now they are using chemical weapons. Alam po ninyo mga kababayan, the United States of America says, huwag kang gagamit ng ganyan because it will need a response from us. Maybe, sa akin ho mga kababayan, this will be the time na ang Amerika at ang kanyang NATO allies will use force against force, if only to fight the chemical weapons of the Russians. Dito po papasok ang puwersa ng NATO and the United States of America. Dito po magkakaroon ng tinatawag na World War III. But, ang assumption po ko dito, ang guess ko dito, Russia will eventually retract. Hindi po niya kaya ang puwersa ng NATO allies of mga kababayan. I don't think even at present mayabang ang Russia, hindi po niya kaya ang kakayanan ng pinag-isang mga countries in Europe and Western countries like the United States and the NATO allies. Hindi po nila kaya. Hindi po kaya ng Russia. Okay? So gagamit po, panakot ito in the beginning, pero pagka sinagot po ito ng NATO allies, mga kababayan, sigurado titiklop po ang Russia. I think that will be the end of the invasion or invasionary strategy of the Russians po. And Putin, ito si Putin mga kababayan, alagay ko, nasabi na po ni President Biden na ito, he can never be a foreign power anymore. Kumbaga sa hindi po siya dapat mabigyan ng kapangyarihan. Ano ang ibig sabihin po niyan? Although it is being retracted now, pero malakas daw po ang dating adlib lamang po ni Biden ito mga kababayan, pero ininterpret po kasi ito ng mga intelligence people, kanya medyo nire-retract na po, inaayos po ang meaning nito ng mga Amerikano. Kanya, pero I think Biden meant what he said. Hindi po pwedeng bigyan ng kapangyarihan itong si Puting ina. O yan. Di ba? Okay. So, Pare Jimmy, kailangan mo natin dito ang saklolo mo para mas-save ang Pilipinas sa kamay ng mga in-check. They are all over the West Philippine Sea already again. Nauulit na naman Ang ating mga mangingisda, wala naman po maisda. Grabe na talaga ito. Mermay Sarjong, ask lang po Sir Ben, basta nasa gobyerno, kahit mali sila, lagi ba silang tama? At kami ay hindi na paniniwalaan kahit sila pa yung mali. Alam ko na ang ibig mong sabihin, Mermay. Hindi lang po tayo makagalaw dito because the case is nandun po sa Negros Occidental.
wala tayong maibibigay na abogado para sa inyo. But I think nagawa na po natin ang ating dapat gawin. Na ilapit na po natin sa mga kinaukulan ang inyong problema. And I certainly hope that they would do whatever is possible to help you there. Minomonitor po natin ang problema. Kanya nga lamang kailangan kumuha po kayo ng magaling na abogado. Personal na po ako nakipag-usap po sa mga kinaukulan dito sa Department of Environment and Natural Resources. Nagpunta po ako doon ng personal. Kasama po si Jomar. Okay? So ito ay tama kayo. Hindi dapat paniwalaan ang pamahalaan kung mali ang kanilang ginagawa. Mali talaga. Ipaglaban natin. Kanya nga lang, pagtulungan natin ito. I think what you need right now is a good lawyer. Kasi yung mga foresters dyan, na sumakop po ng lupain ninyo, wala silang karapatan Wala silang maipakitang mga dokumento Bakit hindi po ninyo maipaliwanag yan sa korte? This is already a court case. Kaya hindi na po basta-basta mapapakialaman ninyo man kahit ang press, kahit ang media ngayon, hindi po pwedeng pakialaman yan. Kahit ako po, hindi ko kayang pakialaman yan. Pakikiusapan ko lamang po yung mga mag-a-attend. Halimbawa, yung abogado ninyo, kung meron na po kayo makuha ang abogado, let me know. Di ba? Makausap lang po natin ng kaunti. Makasakali makatulong. Pero the case is in the courts already. Mahirap na po itong pakialaman. Kailangan po ninyo magaling na abogado na siyang tutulong sa inyo. Mermaid Sarjong. Okay? Hindi po pwede na kung mali ang ginagawa ng gobyerno, sila pa rin ang tama. Hindi. Hindi tama ho yun. Mali ho yun. Kinakalaban ho natin yan. Kaya lang, pagtulungan ho natin. Pagtulungan. Angelica Paz is watching. Mel Rodelio Militante. Akala ko kapag pumasok ka sa politika, madaling magpayaman. Pero mas madali palang yumaman kapag ikaw ay isang bias media. Kasi nasa media at ikababagsak at ikatatagumpay ng isang politiko. I don't know. Mas magnanakaw ho yung politiko Kung magkano ang nagastos niya sa kanyang pagkaluklok. Dodoblehan, tritriplihan po niya pagka nanalo yan. Pero yung media man, maghahanap na naman po ng panibagong aamuhin. Pero wag po kayo mag-alala The media ay kaya lamang umakto ng ganyan kung tinatangkilik po ng taong bayan ang kanilang produkto. Mahirap pong sawayin ito. Mahirap pong sawayin. Sapagkat may press freedom po Ito nakikita namin totoo Anong sasabihin po ng Anong sasabihin po ng gobyerno natin? They respect press freedom Malakas po ito, mga kababayan. But if it is not used wisely, ito problema po natin. Pero ang solusyon dyan, huwag mong tangkilikin. Huwag mong bilhin ang kanilang produkto. At huwag mong sabihin, malakas sila kasi kumikita sila. Hindi. Huwag mong tangkilikin. Don't. Diba? Hindi naman po natin pwedeng i-generalize ito. Pero, well, it is talagang in general, we talk in general terms. Ang problema kasi dito mga kababayan, tayo'y tao lamang. Kailangan natin ang pera. Let us be truthful about this.
Pero may mga media men ho na hindi po nagpayaman. May mga media men that really naging totoo sa kanilang profesyon. And they are in the mainstream. Oh. Ito yung mga media men, mga reporters o mga correspondents na kinakatay po ang kanilang mga istorya kahit napakatotoo. Yan ang problema eh. And they know that. Wala silang magagawa. May sweldo sila eh. Magsasabit po sila ng istorya, kinatay, walang problema, nagsubmit eh. Sweldo pa rin. Yan o, ang problema ho natin. Pagka ang media o talaga obvious ang bias, huwag mong tangkilikin. Kung alam mo ang direksyon ng media na yan, huwag mo nang tangkilikin sapagkat kung tinangkilik mo, parang umamin ka na sa demonyo. Di ba? That is the only solution to biased media. Huwag mong tangkilikin ang kanilang mga produkto. Huwag kang manood kung ayaw mo sa kanilang mga istorya. Like me, nanonood po ako ng news, TV news. Pagkaayaw ko yung kanilang yung kanilang istorya na ongoing at napakahaba, lumilipat po ako. Hindi naman ako hypocrite, pero alam po ninyo mga kababayan, ito lamang po ang paraan para may pakita ko natin na meron pa rin tayong dignidad. Di ba? Hindi lahat po ang nasa media po ay corrupt. Hindi po. Walang galang na lang. Hindi po kami lahat nasa media ay corrupt. Okay? Di ba? Okay. Mel, sana nag-media na lang ako. Tapos bias ako. Tapos pasukin ko ang politika. Wow, ilang term ko lang, milyonaryo na ako. Ay, wag na lang, babalik na lang ako sa pag-aartista. Kahit ma-intriga. Hell, tama, mag-artista ka na lang. Wag mo nang pero kung gusto po ninyo talaga na makatulong sa mag-isip po kayo ng negosyo. Pasukin po nyo ang media. Pasukin ninyo. Hanap po kayo ng little capitalist. No? At magtulong-tulong po kayo. Magandahin po yan. Maging makatotohanan. Pero alam po ninyo, yung mga malaking mga media na nasa mainstream, matagal na mo sila dyan, it will be very difficult for a new one to make grounds. Pero kailangan magpursige. Okay? Aring lado ho, nako tatabin, nakalimutan ko pala, treat ko 56th birthday kahapon ng friend ko, Konsehal Ber Dulay ng Barangay Lecheria, Calamba City. Ayan, Ber, Mr. Dulay, binabati ka ni Mr. Belito Rodelio Militante Hotel ng happy birthday po kahapon. Mel, hindi mo babatiin si Pangulong Duterte? Birthday po niya ngayon. Birthday po ni Pangulong Duterte ngayon. Hindi mo man lang binati. Salamat po, Sir Ben, Marmay, Sarjong. I know alam ko yung mga pigatin ninyo. Nakamonitor pa rin ako. At sinusubaybayan ko talaga ang problema po ninyo sapagkat may nakikita akong balakid talaga. But alam ni Joe Marian, nag-uusap naman kami. Okay? Ayos na. Wala na tayong oras po sa kabuuan ng ating programa na muli. Today is Monday. We will be back tomorrow. Tuesday, magtataas na po ang presyo ng mga oil products, gasolina po. Antakin ho ninyo ang
Ang diesel po, 8 pesos. At 3 piso po ang gasolina at 9 pesos po ang sa kerosene. Mataas na po ito, mga kababayan. And after 1 week, baka meron na naman pong pagtaas ng presyo ng gasolina. And the government has not found any solution yet to this. Sabi ho nila, pagdadagdag po sila ng mga ayuda sa mga kababayan natin naghihirap, pero wala naman pong nakararating. Ito is much worse than what Mel was talking about. Corruption sa media, corruption ng mga politiko. Matindi ito, Mel. Yung para sa ayuda, para sa mga maliliit po natin mga kababayan, bakit hindi po naibibigay? Mas matindi ito. Dapat ito ang pagtunan ng pansin ng ating pamahalaan. Wala na tayong oras po sa kabuuan ng ating Your Honor, please. Junior Dal, pag ang media ang pinapalabas ay suyot, ito ay gawain ng mga supot, dapat natuliin. Tama yan, Padre Junior Dal. Maraming salamat. Bye for now. See you again tomorrow. Love you all. Sabi ni Mel Rodelio Militante. Ganon din po sa atin, sa inyong lahat na nag-participate dito sa ating programa. Maraming salamat po. Ben Pipon here saying thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Thanks a lot sa mga nagbigay ng stars. Muli dito sa ating programa. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.